May kalsada sa Bataan na minsang tinahak ng libo-libong sundalo, hindi para sa lakad-bayan, kundi para sa kalbaryo. Pagod, gutom, sugatan. Ito ang Death March sa Bataan. Isa sa pinakamadilim, ngunit pinakamatapang na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa loob ng 4 na minuto, ikukwento namin ito. Dahil ito ay kwentong dapat mong malaman at alalahanin. Abril 1942, nagngangalit ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng ilang buwan ng labanan, gutom at sakit. Sumuko ang 76,000 sundalong Pilipino at Amerikano sa puwersang Hapon sa Bataan. Ang sabi ng kalaban, dadalhin sila sa ligtas na kulungan, pero walang truck, walang bus, lakarin nyo ang utos. Mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga, higit 100 kilometro, sa gitna ng tirik na araw, walang tubig, walang pagkain, walang awa. Hindi ito basta lakad, ito ay Death March, at libo-libo ang hindi na nakarating sa dulo. Mahina na ang karamihan sa mga sundalo. May sugat, walang sapatos, nanginginig sa gutom. Kung matumba ka, bubugbugin ka, o papatayin. Kung humingi ka ng tubig, isusumpa ka. Kung tumulong ka sa kapwa, pwede kang isama sa parusa. Sa bawat hakbang, may bumibigay. At sa bawat pagod na katawan, may bayani na lumalaban pa rin. Tinatayang 10,000 hanggang 20,000 ang namatay sa marcha pa lang. At nang makarating sa San Fernando, isiniksik pa sila sa mga boxcar. Sobrang sikip, hindi makagalaw. Marami ang nasawi habang nakatayo. Hindi ito kwento ng pagkatalo, ito ay kwento ng sakripisyo. Bakit mahalagang maalala ito? Dahil ito ay hindi lamang kasaysayan, ito ay kwento ng tapang, pagkakaisa at dangal ng Pilipino. Kahit gutom at sugatan, maraming sundalo ang nagbahagi ng huling patak ng tubig o binuhat ang kaibigang hindi na makalakad. Hindi sila sumuko sa dangal. At ang katapangan nila ay pamana natin. Tuwing Abril 9, ginugunita natin ang araw ng kagitingan. Pero ang alaala nila, hindi lang para sa isang araw. Ito ay dapat isabuhay, ituro, at ipasa. Ang mga nakaligtas, ilan ay nagsalita, ilan ay nanahimik habang buhay, pero ang lahat sa kanila, nag-iwan ng kwento ng katapangan. Kaya kung susunod kang maglakad sa lansangan, alalahanin mo yung mga lakad na hindi pinili, yung lakad ng mga bayani. Ito ang Death March sa Bataan. At habang tayo ay malaya, huwag nating kalimutan kung sino ang lumaban para rito. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, i-like mo, mag-subscribe at i-share sa iba. Ito ang ating kasaysayan. Ito ang ating pagkakakilanlan. Ito ang ating utang na loob. At ito ay kwento at kaalamang Pinoy.